Para sa isang sabik na laging makinig sa mga paksa tungkol kay Krishna o Krishna Kata, unti-unting lumalago ang kanyang pagkawalang interes sa lahat ng bagay na makamundo. Ang ganitong patuloy na pag-alaala sa lotos ng mga paa ni Panginoong Krishna ng isang debotong nakamit ang kaligayahang espiritual ay agad nag-aalis ng lahat ng kanyang dalamhati. Dapat nating maunawaan na sa larangan ng ganap na katotohanan, ang Krishna Kata at si Krishna ay iisa. Ang Panginoon ay ang ganap na katotohanan, kaya't ang kanyang pangalan, anyo, katangian at iba pa na lahat ay nauunawaan bilang Krishna Kata ay hindi naiiba sa kanya. Ang Bhagavad Gita dahil dito ay tuwirang sinasalita ng Panginoon ay kapantay ng kanya mismo. Kapag ang isang tapat na deboto ay nagbabasa ng Bhagavad Gita, ito ay katumbas ng pagharap sa Panginoon ng personal. Subalit hindi ganito para sa mga taong makamundo at mahilig makipagtalo. Lahat ng kapangyarihan ng Panginoon ay naroroon kapag binabasa ang Bhagavad Gita, basta't ito ay binabasa sa paraang inirekomenda mismo ng Panginoon sa Gita. Hindi maaring basta na lamang mag-imbento ng sariling interpretasyon sa Bhagavad Gita at asahan pa rin makamit ang espiritual na pakinabang. Ang sino mang nagtatangkang magbigay ng artipisyal na kahulugan o maling interpretasyon sa Bhagavad Gita para sa pansariling motibo ay hindi maituturing na isa sa sabik na makinig ng tapat sa Krishna Kata. Ang gayong tao ay hindi makakakuha ng anumang biyaya mula sa pagbabasa ng Bhagavad Gita, gaano man siya katalino sa paningin ng karaniwang tao. Ngunit ang tapat at napagkumbabang deboto ay tunay na nakikinabang sa Bhagavad Gita, sapagkat sa pamamagitan ng walang hanggang kapangyarihan ng Panginoon, natatamo niya ang espiritual na kaligayahan na nag-aalis ng pagkakabit sa material na buhay at sumisira sa lahat ng kasama nitong paghihirap. Tanging ang deboto sa pamamagitan ng kanyang tunay na karanasan ang makakaunawa sa diwa ng talatang binagkas ni Vidura. Ang dalisay na deboto ng Panginoon ay nagtatamasa ng buhay sa pamamagitan ng patuloy na pag-alala sa lotos ng mga paa ng Panginoon, sa pamamagitan ng pakikinig sa Krishna Kata. Para sa ganitong deboto, wala nang tinatawag na material na pag-iral at ang pinagmamalaking kaligayahan ng Brahmananda ay walang halaga kumpara sa walang hanggang karagatan ng espiritual na kaligayahan. Srimad Bhagavatam 3:5-14. O Maitreya, kaibigan ng mga naaapi, ang mga kaluwalhatian ng kataas-taasang Panginoon lamang ang makagagawa ng tunay na kabutihan para sa lahat ng tao sa mundo. Kaya tulad ng mga bubuyog na kumukuha ng pulot mula sa mga bulaklak, maawaing ilarawan mo ang buod ng lahat ng paksa, ang mga paksa tungkol sa Panginoon. Paliwanag: maraming paksa para sa iba't ibang uri ng tao ayon sa kani-kanilang likas na kalagayang material. Ngunit ang pinakapayak at pinakamahalagang mga paksa ay yaong may kaugnayan sa kataas-taasang Panginoon. Sa kasamaang palad, ang mga nilalang na nalulungkot at apektado ng material na kalagayan ay kadalasang ayaw sa mga paksa tungkol sa Panginoon. Ang ilan sa kanila ay hindi naniniwala sa pag-iral ng Diyos at ang ilan naman ay naniniwala lamang sa kanyang di-personal na anyo. Sa dalawang kasong ito, wala silang tunay na masasabi tungkol sa Diyos. Ang mga hindi naniniwala at mga impersonalista ay kapwa tumatanggi
sa buod ng lahat ng paksa. Kaya't abala sila sa mga usaping kaugnay ng material na relatibidad. Ang ilan sa pamamagitan sa pagpapasasa sa panlama, at ang iba naman ay ang walang katapusang haka-haka ng isip. Para sa mga dalisay ni deboto na gaya ni Bidurang, ang mga ganitong paksa, mga usapan ng makamundo at mga palaisipan ng kaisipan ay walang halaga sa lahat ng aspeto, kaya't hiniling ni Bidura kay Maitreya na talakayin lamang ang buod, ang mga usapan tungkol kay Krishna at wala nang iba pa. Haribol.